Malaking bahagi ng lupa sa lakas na hindi mapapantayan. Lumilikha ng walang kasinlawak na pinsala. Ito ang anatomy of disaster. Alerto sa pagyanig. Marami ang nagulat at nabahala sa mga eksena sa telebisyon itong mga nakaraang linggo. Isang malakas na lindol ang tumama sa Christchurch, New Zealand noong nakaraang buwan. Samantala, noong March 11, isang magnitude 9 na lindol at 30 talampakan na tsunami ang nagpaluhod sa Japan. March 11, 2011. Ganap na alas 2:46 ng hapon nang yanigin ng magnitude 9 na lindol ang east coast ng Honshu Island sa bansang Japan. Ito na raw ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Japan sa nakalipas na 150 taon. 4 minutes later, a tsunami warning was issued. Pero makalipas lang ang ilang minuto, nangyari na ang kinakatakutan ng lahat. Tatlumpung talampakang tsunami ang humampas sa dalampasigan. Nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire ang bansang Japan. Sa Ring of Fire, tuloy-tuloy ang paggalaw ng pinakailalim na bahagi ng lupa. Dahilan para magkaroon ng mga pagyanig o lindol na nararamdaman sa ibabaw ng lupa. Kung ang lindol ay naganap sa mismong dagat, tsunami ang kasunod nito. Merong isang special type ng fault na nasa dagat na kung saan yung mga plates o bloke ng bato ay dumadaos-dos pa ilalim. Ito ay mga fault na ang tawag ay trends. At ang lindol na nangyari noong Biyernes, March 11, ay gumalaw yung tinatawag na Japan Trends. At ito nga ay napaangat niya ang lupa at dahil dito yung tubig sa ibabaw ng lupa na umangat ay naging tsunami. It has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Mas nakakapaglabot na ang mga sumunod na eksena sa Japan. Isang kisap mata, nilamon ng rumargas ang tubig ang lahat ng madaanan nito. Umabot ng hanggang 6 na milya o 10 kilometro mula sa baybayin ng higanting alon. Nagmistulang isla ang ilang bayan sa Japan. Mahigit 4 na milyong residente ang nawalan ng kuryente at mahigit 2 milyon naman ang nawalan ng supply ng malinis na tubig. Dahil sa lakas ng impact, gumalaw ang Honshu Island ng halos 8 talampakan. Ang nagngangalit na tubig, sinundan pa ng pagsiklab ng apoy sa isang oil refinery dahil sa lakas ng impact. 7,200 na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Samantalang libo-libo ang hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Pero hindi pa natapos rito ang delubyo. Ikinagulat ng marami ang pagsabog sa Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima. Maaari kasing kumalat ang radiation kapag tuluyang mag-meltdown ang fuel rods ng nuclear power plant. Kaagad na sumailalim ang marami sa radiation test. Hindi kasi biro ang maaaring maging epekto ng radiation sa kalusugan ng isang tao. Mabilis na kumalat ang mga balitang aabot dito sa Pilipinas ang radiation. Gayunman, kaagad ding nilinaw ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na walang banta ng radiation sa Pilipinas. Hindi naman masyadong malakas yung radiation na and eto nakocontain pa rin, it is within the reactor. Malayo man ang Pilipinas sa epekto ng radiation, isang katotohanan pa rin ang dapat nating paghandaan dahil nasa Pacific Ring of Fire din ang Pilipinas. Hindi malayong mangyari sa bansa natin ang malakas na lindol. Pero nakahanda na nga ba tayo para sa bagsik ng kalikasan? Isang magnitude 7.2 na lindol daw ang yayanig sa Pilipinas. Gaano ito katotoo? Alamin sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.
Nalampasan niya sa kanyang mga